Teresa Magbanwa is right now in Escoda Shoal, responsible for monitoring if the crash corals are man-made. Hindi pa rin nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa kabila ito ng mga tinamong pinsala ng barko matapos na 3 beses banggain ng Chinese Coast Guard vessel noong August 31. Ayon sa Philippine Navy, nananatiling seaworthy ang BRP Teresa Magbanwa kahit panabutas ang isang bahagi ng barko. Whatever damage has been incurred will not compromise the overall water integrity of the ship. Hence, it is still there, performing its mission. Namataan ng PCG ang pagdami ng mga barko ng China nitong nakalipas na linggo lang. At namataan ng isang malaking tugboat ship na tila gagamitin para hatakin ang BRP Teresa Magbanwa. Ngunit tila palaban na din ang ating PCG dahil magpapadala ng karagdagang barko at ng Philippine Navy at BIPAR upang palakasin ang suporta ng patrolya sa Sabina Shoal. Dapat natpalagan ng Pilipinas ang mga Chinese Coast Guard para kung sakaling kailangan na i-invoke ang Mutual Defense Treaty MDT, siguradong aatake agad ang mga tropa ng US na manggagaling sa bansa ng Japan, Taiwan, at Australia at South Korea dahil sa may base militar ang US sa mga bansang ito. At tila pag ginawa ng China na hatakin ang BRP Teresa Magbanwa, siguradong parang hinatak na rin ng China ang bansa nila sa impyerno pag hinatak nila ang BRP Teresa Magbanwa palayo. Halata naman sa US na atat na ring girahin ang China dahil sa mga paglalabag nito sa international law at pag-aangkin sa mga teritoryong walang malinaw na sila ang nagmamay-ari, maging ang ibang bansa ay nagpapaabot ng suporta sa Pilipinas. Ang balita tungkol sa BRP Teresa Magbanwa at ang Sabina Shoal ay kaugnay sa mga patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, ang China ay nagpahayag ng interes o balak na tanggalin o hatakin ang BRP Teresa Magbanwa, isang barko ng Philippine Coast Guard mula sa Sabina Shoal. Ang lugar na ito ay bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at madalas itong tinatapatan ng mga barko mula sa China at Pilipinas. Ang pagkilos na ito ay nakikita bilang bahagi ng patuloy na pressure ng China sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon na inaangkin din ang mga lugar sa West Philippine Sea. Ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay nagpahayag ng matibay na paninindigan sa pagprotekta ng kanilang soberanya at karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo, alinsunod sa mga international na batas na pinagwagian ng Pilipinas noong pang 2016, kabilang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas. Ang sitwasyon ay patuloy na sinusubaybayan at posible itong magdulot ng karagdagang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagmamonitor sa mga aktibidad sa lugar upang protektahan ang soberanya ng Pilipinas at tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino na umaasa sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Ayon din sa tagapagsalita ng PCG, na kung patuloy na dumadami ang mga barko sa Sabina Shoal, ito na yung tamang panahon para i-invoke ang Mutual Defense Treaty o MDT. Dahil hindi na normal ang sitwasyon, posible ding humingi na ang AFP ng karagdagang missile defense system. Pagpatuloy ang pagdagsa o ang pagdami ng mga barko ng China sa Sabina Shoal. 147 nautical miles ang layo mula sa isla ng Palawan. Ang Mutual Defense Treaty o MDT ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang kasunduan na nagsusulong ng pagtutulungan
sa mga oras ng pag-atake sa isa sa mga bansa na kasangkot. Ang pagtawag sa MDT o ang pag-i-invoke nito ay nangangailangan ng isang opisyal na pagsusuri at deklarasyon na mayroong armadong pag-atake na nagaganap laban sa isa sa mga kasaping bansa. Sa ngayon, ang mga tensyon sa West Philippine Sea, kahit na mataas, ay hindi pa umaabot sa antas ng isang armadong pag-atake na magre-resulta sa pag-invoke ng MDT. Ang mga sitwasyon tulad ng presensya ng mga barko o mga hindi tuwirang pag-aalipusta kahit sa seryoso ay hindi pa umaabot sa antas na magpapatibay ng pag-invoke ng Mutual Defense Obligation. Ang anumang hakbang upang ma-invoke ang MDT ay mangangailangan ang pagsusuri at sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, pati na rin ang opisyal na desisyon mula sa mga lider ng dalawang bansa. Sa oras na may mangyaring direktang armadong pag-atake laban sa Pilipinas, maaring isaalang-alang ng pamahalaan ng Pilipinas ang pag-invoke sa MDT at tumingi ng suporta mula sa Estados Unidos.